Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arkin. Taga North Caloocan. Mahilig makinig sa inyong channel ng katatakutan ng aking ina, Sir Seth. Sa Samar kasi siya lumaki kung kaya't naniniwala siya sa mga kababalagan. Lalong-lalo na pagdating sa usapin tungkol sa mga aswang. Kaya naman nahikayat niya rin akong makinig tuwing nasa bahay lamang ako at kasalukuyang namamahinga. Dahil doon ay naengganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang minsan niya nang naikwento sa akin. Pero bago ko ito ibahagi sa inyo mga kagiliw, humingi muna ako ng permiso sa aking amang si Arsenio. Ayon sa kanya, dekada 80 mahigit nang maranasan niya ito. Kung hindi siya nagkakamali ay mga nasa edad 17 siya noon at kasalukuyang nakatira sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Leyte na hindi ko nababanggitin pang eksaktong address. Respeto na rin sa mga naninirahan doon. At isa pa, matagal na panahon naman na mangyari ito. Isang beses, kasalukuyang naghahapunan umano si Papa kasama ang mga magulang at kapatid ng biglang dumating ang kababata niyang kaibigang si Celso. "Oh, naligaw ka yata dito, Celso. Ano meron ha?" Nakangiting tanong niya sa kaibigan nang may halong pagtataka. "Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mong may lakad tayo bukas?" Tiningnan ni Papa ang kaibigan at tumingin naman siya sa kanyang ama. "May lakad tayo bukas, tay?" tanong niya. Tumango ang kanyang ama at humingi ng pasensya gawa ng nakalimutan daw umano nitong banggitin sa kanya ang tungkol sa lakad nila kinabukasan. "Saan naman tayo pupunta, tay?" "Aakit tayo ng bundok bukas. Magkukopra tayo kasi nakita ko nakaraang nagkalaglagan na yung mga niyog eh. Alam mo naman kapag hindi pa natin aanihin yung niyog, mauunahan pa tayo ng mga magnanakaw." Sige po. Sakto, wala naman akong gagawin bukas." Inaya naman ni tatay ang kaibigan niya na kumain. Tumanggi si Celso at sinabing busog pa naman umano ito. "Sus, kunwari ka pang busog-busog dyan. Alam ko namang nahiya ka lang eh. Halika na dito, kumain ka na." Aniya, at tinatak ng bahagya ang kaibigan at iginawi sa tabi ng upuan niya. Kahit nahihiya man si Celso, wala na itong nagawa kundi ang sumunod na lamang sa paanyaya ng aking ama. Kinabukasan, madilim pa lang ay umakyat na sila ng bundok. Sa tansya ni Papa ay may mga nasa mag-aalas 5 pa lamang ng madaling araw na mga oras na yon. Kaya't antok na antok pa umano si Papa habang naglalakad paakyat ng bundok na yon. Dahil sa medyo may kadiliman pa lamang ng mga sandaling yon. Hindi pa lumalabas ang haring araw ay medyo nangangapa pa sa dilim ang aking ama. Ang kanyang kaibigan namang si Celso ay may bitbit na flashlight, kaya hindi ito nahihirapang maglakad. Wala pa man sa kalagitnaan ng paglalakad ay may naririnig ng kaluskusan si Papa sa talahibang na sa gilid ng dinadaanan nila. Nung una, inakala niyang gawa lamang yun ng mga hayop na naninirahan sa kabundukan, kaya hinayaan niya lang ang ingay na yon. Pero makalipas ang ilang sandali ay palakas na ng palakas ang ingay ng kaluskusan sa talahiban. At para bang pakiramdam niya, sinusundan sila nito. Bawat kaluskusan ay may kaakibat na may hinang nakakapanghilakbot na kung anong tunog yon. Kumunot ang noo ng aking ama. Gawa ng kapag huminto umano siya sa paglalakad ay humihinto din ang kaluskusang naririnig niya noon. Medyo maliwanag na ng mga oras na dahil sa papasikat ng haring araw. Pero dahil nasa loob sila ng kagbundukan, kung kaya't hindi masyadong nasisikatan ng araw ang nilalakaran nila. Ang buong akala ni Papa ay siya lamang ang nakakarinig. Pero hindi pala. Dahil noong tingnan ni Papa ang kanyang ama, mabilis yung sumenyas na ilabas niya umano ang itak na nakasukbit sa bewang niya. Hawakan niyang maigi at magpatuloy na silang maglakad. Magkunwaring wala silang naririnig umano. Nang tingnan niya naman umano ang kaibigan niya,
ay nakita niyang mahigpit na ang pagkakahawak nito ng itak at nakaalerto na para bang may inaabangan at pinapakiramdaman silang kalaban. Gusto sanang magtanong ni Papa kung ano ang nangyayari at kung ano yung ingay na naririnig nila, pero naunahan ng takot na nararamdaman si Papa, kaya natameme siya noon. Makaraan naman ng ilang minutong paglalakad ay nawala na rin naman ang ingay na naririnig hanggang sa makarating na sila sa bundok kung saan naroroon ang lupang pagmamay-ari ng mga magulang niya. "Mang Karyo, sa tingin mo ano kaya yung narinig nating ingay kanina?" tanong ng kaibigan ni Papa noon. "Hindi ko din alam, pero may kutob akong parang hindi normal yun eh." "Hindi normal? Gaya po ng ano?" kunot na tanong niya sa kanyang ama, gawa ng hindi niya makuha-kuha kung ano ang ibig sabihin nito. "Gaya ng aswang. Malakas ang kutob ko, may aswang na naman ang nagagawi sa lugar natin." "Aswang? Naku tay, nagpapaniwala na naman kayo dyan sa kutob nyo. Hindi totoo yan, baka ligaw na hayop lang yung narinig natin." "Hindi kita pipiliting paniwalaan ang sinasabi ko, Arsenio. Ang akin lang, mag-iingat kayo dahil hindi talaga magandang kutob ko." Napapailing na lamang si Papa at hindi na muling nagsalita pa. Hinayaan niya na lang na mag-usap ang dalawa noon. Ayon kay Papa, dating antingerong manggagamot ang kanyang ama. Halos lahat ng mga taong nangangailangan ng serbisyo nito sa panggagamot ay walang pagdadalawang isip na lumalapit dito para humingi ng tulong. Hindi naman nag-aatubiling tumulong ang kanyang ama, gawa ng likas na umano rito ang pagiging isang matulungin. Pero ang labis-labis na pagtulong ng kanyang ama sa kapwa ay minasama pala ng ibang manggagamot at albularyo. Sa kadahilan ng nasasapawan na ng kanyang ama umano ang mga manggagamot at albularyo sa mga taga-karatig lugar noon. Magmula kasi nung lumipat sila sa lugar kung saan sila naninira ng mga panahong yon, ay kumukonti na lamang ang mga lumalapit sa mga albularyong nasa karatig para magpagamot. Hindi kasi nagpapabayad ang kanyang ama. Samantalang iba ayon sa salaysay ng mga taong lumalapit sa mga yon para magpagamot, may bayad umano ang bawat gamutang ginagawa at hindi din yun tumatanggap na maliit na halaga lang. Bago daw umpisa ng gamutan, kailangan magbayad muna ng sa ganon ay makasiguradong may pambayad ang mga taong gagamutin. Ay naman kay Lolo Karyo, ang mga ganong klase manggagamot o albularyo ay hindi dapat tinatangkilik. Hindi bukal sa kanilang kalooban ang ginagawang panggagamot, kundi ginagamit nila yung kasangkapan para kumita ng salapi at makapanloko ng mga inosenteng tao. Pinapagaling nga nilang pasyenteng lumalapit sa kanila, pero ang hindi alam ng mga ito ay may ibang sakit pala ang ibinaon ng albularyo para sa mga sumunod na linggo ay babalik na naman ang pasyente para magpagamot. Kunwari ay sasabihin nilang sinasalbahin ng mga masasamang nilalang. Pero ang totoo, sila mismo ang sumasalbahe sa mga taong nagpapagamot nun. Ang sabi pa ni Lolo Karyo, hindi naman daw masama kung tatanggap ng salapi o kabayaran ang isang manggagamot. Pero huwag bigyan ng presyo ang ginagawang panggagamot. Sa halip ay hayaan lamang na kusang loob na magbigay ang pasyente. Pero kung si Lolo Karyo umano ang tatanungin, mas gugustuhin niyang hindi salapi ang ibigay ng mga pasyente sa kanya noon. Dahil alam naman umano ni Lolo Karyo na kapos din sa pera ang mga taong lumalapit. Dahil nga sa kinaiinggitan noon ng abuelo ko, ay umabot na sa puntong pinagbalakan ito ng masama ng ibang mga manggagamot. Hanggang sa yun na nga, inabangan ito ng isa sa mga albularyong may lihim na galit noong pauwi ito ng bahay galing sa bukid. Hindi nakapaghanda ang ama ni Papa ng hapong yun. Hindi kasi nito inaasahang aabangan ito ng kalaban at pagbabalakan na masama. Gawa ng may araw pa naman ng mga oras na yon. Kung kaya't walang kahirap-hirap na naputulan ng kaliwang braso si Lolo Karyo matapos tagain gamit ang matalas na sundang na naglalaman ng iba't ibang klaseng orasyon. Ang sabi ni Lolo Karyo,
Masyado siyang naging kampanteng walang mangyayari sa kanyang masama at hindi siya tatambangan ng isang albularyong halang ang kaluluwa. Kung alam niya lang sana, hindi niya sinapit ang ganong klaseng karahasan. Magmula ang anoon ay tumigil na sa panggagamot ng kanyang ama. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ina. Itinuon na lamang ni Lolo Carlo ang oras at panahon nito sa pagbubukid. Balik tayo sa kwento. Nang araw ngang yon ay binaliwala na lamang ni Papa ang sinabi ng kanyang ama. Itinuon niya na lang ang sarili sa ginagawang trabaho. Dahil sa talamak na ang nakawan sa kanilang lugar, ay napag-usapan nilang tatlong wag na munang bababa ng bundok nun. Bababa na lamang sila ng baryo oras na matapos ng ginagawa. Nang sa ganoon ay wala silang panghihinayangan. Kapag wala daw kasing nagbabantay sa koprahan, ay hinahakot ng mga magnanakaw ang kopra at itinatawid sa kabilang bundok. Nang sa ganoon ay walang makakakita mga taga-baryo. Bali-balita rin sa karatig lugar na ito na may gumagalang aswang, kaya pinag-iingat sila palagi ng kanyang ina. Ayaw namang maniwala ni Papa na may ganong klaseng nilalang pa rin. Kahit na kasi dating antingerong manggagamot ang kanyang ama, hindi naman ito pala kwento sa mga bagay-bagay, lalo pa tungkol sa mga aswang. Kinatanghalian, habang nagpapahinga ang aking ama, ay may napansin siyang dalawang tao na huminto sa harapan ng kubo nila. Kaya naisipan niyang lapitan ng dalawang lalaki at tinanong kung anong kailangan. "May kailangan ho ba kayo?" Muling tanong niya, pero hindi sumagot ang dalawa. Tahimik lang ang dalawang lalaki at nanlilisik ang mga matang tumingin sa kanya. Kaya bahagya siyang napaatras pagkatapos ay nagmamadali na siyang pumasok sa kubo. Dahil sa hindi mawaring dahilan ay bigla siyang kinakabahan matapos titigan ng dalawang lalaking yon. Hindi naman siya naging duwag ng mga sandaling yon. Sadyang natakot lang talaga umano siya at hindi alam ang gagawin. Sumagi din sa isipan niyang may binabalak na hindi maganda ang dalawa at naghihintay lamang yun ng hudyat. "Malas naman. Wala pa naman si Tatay at Celso. Anong gagawin ko?" Sambit niya. Pakiwari niya ay tumatagos sa dingding ng bahay ang paningin ng dalawa. At tila ba nakikita siya nito kahit na nagkukubli siya noon. Ano ba kasing ginagawa nila? Ayaw namang sumagot kapag tinatanong. Ayon sa paglalarawan ng aking ama, Sir Seth, mabagsik at nakakatakot pagmasdan ng dalawa habang nanlilisik ang mga titig na ipinukol sa kanya. Daig pa umano ang asong nababaliw at anumang sandali ay nakahandang manlapa ang mga ito. Panay ang pagdarasal niya na sana'y dumating na ang dalawa niyang kasamahang naghahakot ng bunga ng niyog sa unang parte ng kanilang lupa. Maya-maya naman ay nakahinga siya ng maluwag na makita niyang naglalakad at papalapit na sa kubo ang kanyang ama't si Celso. Narinig niya pa ang malakas na boses ng kanyang amang nagtanong sa dalawang lalaki. Pero gaya ng ginawa sa kanya kanina ng dalawa, tinitigan lamang na masama si Lolo Carlo at umalis na mga ito. "Anak nang, ang nangyari sa dalawang yun? Sama makatingin." Na makalapit na si Lolo Carlo at Celso ay malakas na kinatok ni Lolo ang pintuan at tinawag ang kanyang pangalan. Nang mapagbuksan naman niya ang dalawa, agaran siyang tinanong ng kanyang ama kung napansin niya ba raw ang dalawang lalaking nakatayo sa labas ng kubo nun. "Oo tay, nakita ko po yun." "Tapos ano? Tinanong mo ba yung dalawa? Mukhang may mga saltik sa pag-iisip. Tinanong lang ni Mang Carlo kung anong kailangan na ba. Titigan lang naman kaming dalawa, taas biglang umalis oh," sabi ni Celso. Ibinahagi ni Papa kung ano ang sinabi niya doon sa dalawang lalaki. At gaya ng ginawa ng dalawa sa kanyang ama, tinitigan lamang din siya ng mabalasik at hindi nagsasalita. Kaya sa takot niya ay pumasok siya sa loob ng kubo at inihanda ang sundang nun. Baka sakaling may gawing masama sa kanyang dalawa, mas maigi nang nakapaganda siya.
Matapos niyang ikwento ang pangyayari, napansin niyang kanina pa tahimik ang kanyang ama at para bang may malalim itong iniisip. Tay, may problema ho ba? Ano pong iniisip niyo? Tumingin sa kanya si Lolo Carlo at nagwikang, wala naman umano. Umiling-iling pa ito bilang patunay sa sinasabi niya. Hindi na lamang muling nagtanong pa si Papa. Kahit na alam niyang hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang ama. Nung utusan siya nitong maganda na ng pagkain ay sinunod niya na lamang ito ng walang pag-atubili. Makaraan ng ilang minuto, kapwa kumakain na sila, ay pansin niya pa rin ang katahimikan ni Lolo Carlo. Alam niyang may iniisip ito pero ayaw lang nitong sabihin sa kanilang dalawa ni Celso. Maging si Celso man, Sir Seth, ay napapansin niya na rin ang biglang pagiging tahimik ni Lolo Carlo. Panay nang ang tingin ni Celso sa aking ama at wari ba'y nagtatanong ito sa pamamagitan ng mga mata kung anong problema ni Lolo. Gawa ng kilalang madaldal at palabiro ang abuelo ko noon. Sumenyas naman si Papa sa pamamagitan ng pagpilig ng ulo niya ng 2 beses. Hudyat na sinasabi niya ritong wag na lang pakialaman si Lolo. Marahil ay naintindihan naman ni Celso kung kaya't minadali na lamang ito ang pagkain. Nang matapos nilang kumain ay pinagligpit na sila ni Lolo Carlo ng mga kagamitan. Nagtaka naman si Papa at nagtanong kung bakit sila bababa ng bundok gawa ng taliwas sa napag-usapan nilang sinasabi ng kanyang ama. Basta makinig na lang kayo sa akin at sumunod sa mga sinasabi ko. Hindi tayo ligtas kung matutulog tayo ngayong gabi dito. Wala tayong bitbit na pangontra. Pangontra saan tay? Saan pa ba? Hindi pangontra sa aswang. Hina mo par. Sabat ni Celso. Kakamot-kamot na lamang na napapailing si Papa bago sinunod ang utos ng kanyang ama. Mga bandang 3:00 ng hapon ay naglakad na sila pababa ng baryo. Habang naglalakad ay nagkwento si Lolo Carlo kay Papa na may nasagap umano itong balitang may mga nawawalang bata sa Karatig Sitio. Ang hinala ng lahat, aswang ang may pakana ng pagkawala ng mga paslit. Sa kadahilan ng bago umano yun nawala, ay may umaali-aligid ng hindi matukoy-tukoy na hayop sa sitio. Napalatak naman si Papa at nagwika ng, saan mo naman nasagap ang balitang yan, tay? Huwag mo nang itanong kung saan. Ang mahalaga sa ngayon, maging alerto tayo gawa ng may mga hindi magandang nangyayari sa mga karatig lugar natin. Baka sa susunod niyan ay yung lugar na natin ang pasukin ng mga demontres na yun Dahil sa medyo bad trip ng aking ama sa kakakwento ni Lolo Carlo tungkol sa mga aswang na wala namang katotohanan ayon sa kanya, muli niyang ipinaalala rito na baka gawa-gawa lamang ng mga albularyong mainggit sa katawan ang tungkol sa mga ganong kababalagan. Marahil ay wala nang makuhang pera mga albularyong yon, kung kaya't nagpapakalat ng mga itong may mga aswang na umaali-aligid sa lugar para kumapit sa kanila ang mga tao at magpagawa ng mga pangontra. At syempre, kapag magpapagawa ng mga pangontra sa aswang, tiba-tiba na naman ang mga albularyong mukhang salapi. Nang mapansin ni Papa na nag-iba na ang tono ng boses ni Lolo Carlo, tanda na hindi na nito nagugustuhan ng mga sinasabi niya. Tumahimik na lamang siya at sumunod na lamang dito. Kinabukasan, gaya ng nakagawian nila palagi, madilim pa lamang ay naglalakad na sila paakyat ng bundok noon. Pero sa pagkakataong yon ay may dala-dala na silang pangontra sa aswang. Gaya na lamang ng buntot pagi at balisong nayari sa tanso. Ayon kay Papa, naging maayos naman ang umaga nila. Walang naging problema. Pero noong sumapit ang katanghaliang tapat, habang naging abala siya sa ginagawang pag-aayos ng mga binalatang niyog para lutuin na sa kinahapunan, ay may paparaang 2 babae at 2 lalaki. Ang hinala pa nga ni Papa noon ay magpamilya ang mga taong nakita niya. Habang papalapit ang 4, tinitigan niya pa yung maigi para alamin kung kilala niya ba. Sa kanila kasi kapag may mga dadaang tao,
Mga kakilala nila. Sumisipol ang mga ito o kaya ay nagsasabing makikiraan. Tanda na kakilala nga nilang taong dadaan nun. Pero ng mga sandaling yon, hindi niya namumukhaan ang apat. Kung kaya't kumunot ang kanyang noo at napatanong sa isipan kung sino at taga saan na mga yon. Bakit tila ngayon niya lang nakita ang kanilang pagmumukha? Sa tinagal-tagal niya na kasing nagpabalik-balik sa bundok nila, ay ngayon lang niya nakita ang mga ito. Saglit na itinigil niya ang ginagawa at naglakas na ng loob na lapitan ng apat para tanungin kung ano ang kailangan nila. Nang tuluyan na nga sila makalapit ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa katawan. At sa tanang buhay niya, ayun pa lamang ang unang pagkakataong naramdaman niya yon. Mawalang galang na po. Kani-kanina ko po kasi kayo nakitang nakatayo sa harapan ng bakuran namin. Ano pong kailangan nyo? Magalang na tanong niya. Yo, maaari bang makahingi kami ng maiinom na tubig? Kanina pa kasi kami nauuhaw habang naglalakbay. Saglit niyang tinitigan ng apat. Pawang hindi naman makatingin sa kanya ng diretsyo ang mga ito. Sa halip ay kung saan saang parte tumitingin nun. Maaari ba iyo? Sige ho, sandali lang ho at ikukuha ko kayo. Nag-aalang ang tugon niya. At dahan-dahan na nga siyang umatras at nagmamadali nang pumasok sa kubo para kumuha ng maiinom. Ayon pa kay tatay, gaya noong unang araw, nang may makita siyang dalawang lalaki ay ganun din ang kabang nararamdaman niya sa apat. Ramdam niya ang pangangatok ng mga kamay niya habang nagsasalin ng tubig sa pitsyel. Nang matapos na siyang magsalin ay nagmadali na siyang lumabas at inabot ang pitsyel at baso. Pagkabigay niya ng pitsyel na may lamang tubig nun, dali-daling nagsalin sa baso ang mga ito at uminom na. Pagkatapos uminom ay ibinalik na sa kanya ang baso at pitsyel. Saka nagpasalamat. Tanging ngiti at pagtango lamang ang naisagot niya nun. Siya nga po pala, mawalang galang na huli. Itatanong ko lang po sana kung taga saan kayo. Ngayon ko lang kayo dito nakita sa lugar eh. Saglit na tinitigan siya ng matandang lalaki. Bago ito sumagot na malapit lamang umano ang bahay ng mga ito. Sa unang bahagi lamang ng bundok naninira ng apat. Hindi na muling nakapag-usisa si Papa dahil sa nagmamadali nang umalis ang apat nun. Madaling-madali ang isa sa dalawang babae na para bang may hinahabol o hinahanap. Nang makalayo na ang apat ay napapakamot na lamang siya sa ulo. Gawa nang sa isip-isip niya, hindi naman pala masama ang mga ito. Napakasalbahe niya umano dahil sa pinag-isipan niya ng hindi magandang apat na yon. Kung ano-anong kademonyohan pang tumatakbo sa kanyang isipan kanina habang nagsasali ng tubig. Naroroon pang inihanda niyang balisong ng kanyang ama. Upang sa ganun, ano't ano man na mangyari ay nakahanda siyang ipaglaban ng sarili. Natataon kasi palaging wala ang kanyang ama at ang kaibigan niya sa tuwing may mga ganong eksena. Nang tuluyan ng makalayo ang apat at mawala na sa kanyang paningin, bumalik na ito sa ginagawa niya. Sa paglipas na maghapong yon ay nakalimutan niya nang banggitin sa kanyang ama ang tungkol sa apat kaninang nakiinom ng tubig sa kanila. Lumipas sa mga oras at pasado 7:00 na. Madilim na ang paligid at tanging sinag lang ng buwan ang siyang nagsisilbing liwanag sa labas ng kubo nila ng mga oras na yon. Muli, medyo nakaramdam na naman si Papa ng hindi maganda. Tahimik na ang buong paligid at tanging mga kuliglig lang ang naririnig niyang ingay ng gabing yon. Hindi tayo pwedeng matulog ngayon ng mahimbing dahil may binabantayan tayong kopra. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ng kanyang tatay. Alam namin yun, Mang Karyo. Hindi mo na kailangang ipaalala sa amin. O nga tay, huwag kayong mag-alala. Kami na ni Celso yung bahalang magbantay sa kopra. Matulog na lang po kayo riyan para makapagpahinga kayo na maayos. Bukas mapapasabak na naman tayo sa pahirapang trabaho. Wika niya, na ang tinutukoy niya ay yung pagluluto na ng kopra.
Siya, idlip na muna ako Kayo na yung bahalang magbantay. Kapag naramdaman kayong hindi maganda o napapansin, gisingin niyo ako. Pero huwag kayong mag-iingay. Dahil baka mamaya ay may magnanakaw palang nakaabang dyan sa tabi-tabi. Maalerto pa sila. Saad ni Lolo Caryo. Tumango lamang si Papa bago sumandal sa dingding ng maliit na balkonahin ng kubo nila. Si Celso naman, walang sawang nilalantakan ng lansones na kinuha nito kaninang hapon. Habang abala nga sa ginagawa si Celso, panay rin naman ang pagkikwento nito ng mga nakakatawa. Kung kaya't hindi dinadalaw ng antok at hindi rin nakaramdam ng pagkabagot si Papa. Hanggang sa sumapit na ang maghahating gabi na mga oras na yon. Nang bigla siyang napaupo ng maayos nang makarinig siya ng sunod-sunod na kalabog na nagmumula sa hindi kalayuan sa kubo nila. Bigla na ring umalinsangan ng buong paligid at umalingasaw ang napakabahong amoy na hindi niya mawari kung saan nanggaling. Bago pa man siya muling makakilos, mabilis na siyang hinatak ni Celso papasok sa loob ng kubo at isinaradong maigi ang pintuan. Tapos ay kaagad na nilapitan ni Celso si Lolo Caryo. Malakas na niyugyug ang balikat para magising yon. Anong nangyari? Tanong ni Lolo. Mang Caryo, may aswang sa labas. Wag mo nga akong pinaglolo kong bata ka, ano bang? Hindi na naituloy pa ni Lolo ang sasabihin. Dahil sa nakarinig na sila ng sunod-sunod na kalabugan sa taas ng bubungan na naghahabulan. Ayon pa kay Papa, nang tingalain niya ang bubungan para sipatin ng kung anumang hayop ang naghahabulan, ay nakita niyang parang paa ng tao ang bumabakat tuwing lumulundo ang bubungan na yon. Grabe ang paglagabugan sa bubungan ng kubo nila. Mabuti na lang at ng mga panahong yon ay kakapalit pa lamang nila ng yero. Kung kaya't bago-bago pa at matibay pa ang bubungan nila. Mabilis nang kumilos si Lolo Caryo at kinuha ang itak, buntot ng pagi at balisong. Binigay ni Lolo Caryo sa aking ama ang buntot ng pagi at sinabihan siyang oras na magpumilit pumasok ang mga aswang na nasa labas ng bahay. Huwag umano siyang mag-atubiling hambalusin yon gamit ang buntot ng pagi. Binigay rin itong itak kay Celso at ganun rin ang sinabi ni Lolo Caryo sa kaibigan ni Tatay. Dito lang tayo sa loob. Kung sakaling may magtatangkang pumasok ang mga aswang na nasa labas ng bahay, doon na tayo makipaglaban. Sa ngayon, huwag nating sayangin ang lakas para makipaglaban sa mga yon. Matatalo tayo. Mataas ang buwan ngayon kaya natitiyak kong malalakas sa mga yan. Takot na umano si Papa ng mga oras na yon. At talagang masasabi niyang naniniwala na siya sa aswang ng mga sandaling ito. Nung naglakas loob kasi siyang sumilip sa siwang ng dingding, may nakita siyang isang taong nakatayo malapit sa sinisilipan niyang butas. Pero sa palagay niya ay hindi siya nito nakikita. Nakatagilid ito mula sa kanya. Sa isang kurap lang ng mga mata niya ay klarong-klaro niya yung nakikita kung gaanong nakakapanghilakbot yung pagmasdan. Aniya, walang tigil sa pagtulo ang malalapot na laway habang sumisinghot-singhot sa kawalan. Nang sipatin niya rin ang iba pang mga kasama nitong nagsisipagtakbuhan, ay ganun din ang ginagawang sumisinghot-singhot sa ere at para bang may hinahanap pa mga yon. Maya-maya pa ay huminto pa ng dalian ng mga aswang sa gilid ng kubo nila. At pagkatapos ay naglalakad na naman ng pabalik-balik na anino'y may hinahanap talaga. Kaagad na patakip si Papa sa kanyang bibig para sa ganon. Hindi makalikha ng ingay. Batid niya kasing sa oras na gumawa siya ng kahit mainang hingay nun, ay makikita siya ng mga ito at malalamang may tao sa loob ng kubot. Kung mamalas-malasin pa, pagpipiesta nito. Ilang sandali pa ay lumapit na ang isa sa mga aswang sa dingding kung saan siya nakapwesto at nagtatago nun. Sumisinghot-singhot ito doon, kaya mas lalo pa siyang nahintakutan. Mabilis naman siyang inilayo ng kanyang ama mula sa pagkakasilip
Sumenyas pa si Lolo Caryo na wag umano silang lumika ng ingay dahil hindi lamang iisa o dalawa ang aswang na nasa labas ng kubo. Kahit na takot at magkahalo ng nararamdaman ni Papa, dahan-dahan siyang bumangon bilang tugon sa sinabi ng kanyang ama. Hanggang sa ilang sandali pa, may garalgal na boses silang narinig mula sa labas ng kubo noon. Huwag kayong matakot. Hindi namin kayo sasaktan. Nandito lang kami dahil sa may tinutugis kaming kauri namin. Tumakas ang mga yun mula sa aming angkan at pumapatay ng mga taong inosente para maghasik ng lagim. Batid naming nasa malapit pa sila dahil dito namin natunton ang huli nilang amoy at presensya. Kaya kami nandito sa lugar ninyo dahil nais namin silang mahuli at maibalik sa aming angkan. Mahabang pagpapaliwanag ng mga nilalang na yon. Nang marinig yun ni Papa ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag at napatingin kay Celso. Siya nga pala, maraming salamat at hindi ka nag-atubiling bigyan kami ng maiinom na tubig kanina. Doon naalala ni Papa ang 4 na taong nanghingi kanina ng tubig sa kanya. Nakalimutan niyang banggitin yon sa kanyang ama at sa kaibigan kanina. Hindi makasagot si Papa sa sinabi ng nilalang. Gawa ng labis-labis ang takot na nararamdaman niya. Makaraan ang ilang sandali ay isang nakakabinging katahimikan ang namutawi sa buong paligid nun. Kapwa nakikiramdam silang tatlo at ni isa man sa kanila ay walang nagsalita. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay saka na naglakas ng loob na nagsalita si Papa. Wala na bang aswang? Umiling-iling ang kanyang ama. Wala na. Ipalagay niya na umano ang kanyang kalooban dahil sa hindi na babalik ang mga yon. Sadyang may hinahanap lamang umano ang mga ito at walang balak na manakit ng tao. Halos hindi makapaniwala ang aking amang makasaksi siya ng ganung kaganapan. Nang tanungin niya ang kanyang ama kung bakit may nagawing aswang sa kanilang lugar, isinalaysay nito ang katotohanan kung bakit. Ayon pa dito, ay yung lupang kinatitirikan nila ng kubo ay dating kampo ng mga rebeldeng nakikipagbakbakan sa mga Hapon. Kaya gumawa ang mga ito ng daanan patawid sa kabilang bundok para mapadali lamang ang kanilang paglalakbay. Hanggang sa matuklasan na ito ng iba pang mga tao at nilalang. Kaya dito na rin dumadaan ang mga yon. Magmula nang maranasan ni Papa at ng kaibigan niya ang kaganapang hindi niya makakalimutan, ay hindi na siya umulit pang abutan ng gabi sa bukid. Natatakot siyang maranasang muli ang minsang makaharap niya, ang angkan ng mga aswang.